Hi again, Kuya July. Please, Kuya Robin, to change rebook his plane ticket. Dalawa na lang po mga kalingap pagbibigay natin doon. Na kulang ko, dalawa na lang. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-usapan po uli natin yung update po kay Kuya Robin, si Indiano Bicolano. Dahil hanggang ngayon po, siya po ay nasa India. So hindi pa rin po siya nakakabalik sa Pilipinas. At wala pa pong saktong date kung kailan nga ba ang kanyang biyahe papuntang Pilipinas. Kaya sa pagkakataong ito, magbibigay po tayo ng update. Ano na nga ba ang status ni Kuya Robin? Yung mga documents ba? Ano na ang status? At siyempre ho, meron din po tayong mga kabayan na merong mga advice po kay Kuya Robin. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, huwag natin kalimutan, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwedeng i-like at saka po i-share yung mga upload po natin. So maraming salamat po. At sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at saka po yung mga kasamahan sa Kalingap, mga Kalingap partners, hanay ng mga reactors, ng mga charity vloggers, suportahan po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong update kay Kuya Robin. Dahil nga po kahapon, nag-live din po si Ate Pia. Talagang kinukonfirm na wala pang schedule si Kuya Robin kung kailan makakabalik. At yung kanyang pamilya nga po ay naghihintay, yung mga bata ay hinihintay po si Kuya Robin. Kaso nga lang po sa status sa ngayon, nandun pa po sa India si Kuya Robin, mga kabayan natin. At marami pa pong kailangang i-prepare. Nung nakaraan po, pinag-usapan po natin, nagpunta sila doon sa Philippine Embassy, doon po sa New Delhi. At sa ngayon nga po ay hindi pa rin po nakiklear lahat dahil marami po palang kailangan. Siguro po mas maganda, pakinggan po muna natin sandali si Kuya Robin. Ito po yung status po. Meron po tayo na good news, meron po tayo ng ipon, yung papel para yung bibigay po sa embassy. Nasa India po mga kalingap. Dalawa na lang po mga kalingap pagbibigay natin doon. Na kulang ko, dalawa na lang. Isa po galing kay Pia kasi kailangan po daw na pakuha. Parang sponsorship po yata yun. Pero sa attorney siguro yung ginagawa. Yun lang hintay. Tapos mapunta po kami na New Delhi po mga kalingap. Tapos mamaya po, ma-picture din ako. Ito po yung documents na kukuha natin para bibigay po sa embassy. Saan pala yun? Passport size. Ito po yung visa copy. Passport copy. Tapos meron po tayo na sa gawa po na sa kasi si mga kalingap na nagawa po yung tawag yan na sa bank statement po. Ang gawa na po si Nico. Tapos kuha po kami na sa attorney na pasulatan kasi wala po ako ng bank account dito. Gusto nila na kukunin ko daw po sa Philippines doon. Siyempre kung wala po ako doon, hindi basta-basta mapayag po yung bangko na video bank na bigay na statement yung sa account ko po para mabigay ko dito sa embassy. Kaya gamit ko po yung account ni Nico. Siya po yung bahala dito. Tapos yun, picture po mamaya. Tapos baka bukas punta po kami sa embassy, Philippine Embassy ulit para bibigay ko po yung documents doon sa embassy. Para tuloy na po tayo para bago man na yung tapos na January, pasok na po ako doon. Nakalingap sa Philippines. Kasi kawawa man yung bata. Kung hindi ko rin po yung asikaso na agad, binabawasan ko mga kalingap yung nakuha tayo na visa na 1 year.
ayos na dun sa Philippines, may binabawasan po yun ng kung mga matagal ako dito, binabawasan po. Siyempre malapit na ulit na 1 year, tapos madali lang yung, di ba, panahon po mga kalingap, kaya bilis na mga araw, gising pa lang, hapon na agad. Kaya yun, pag maagad ako ng pasok sa Philippines, may ipon po ako ng mga pera para next po yung pag after 1 year, binabayad lang konti lang po mga kalingap. Yung fees lang po yung bilang po sa immigration para tuloy naman po after 1 year, next step po, mga 5 years na tayo makuha po yung visa sa Philippines po mga kalingap. Next po yung pag after 5 years po siguro, na po ako, global citizen na po yung bibigay sila ng visa. So yan po mga kababayan po natin, yan po ang status. So maraming dokumento po ang kailangang i-prepare, pati po yung bank account, kailangan. At kung ano-ano pa mga kababayan natin. At tayo po yung umaasa na sana ho maklear po yan ni Kuya Robin. Nang sa ganun po, pagbalik niya po sa Pilipinas, hindi na po siya maharang. Kamukha po nung nangyari nung nakaraan, talagang nahirapan po si Kuya Robin. Nakakaawa po siya. 4 na araw, walang ligo-ligo, walang bihis-bihis dahil nga po sa nangyari. Kaya sana po dito po sa pangalawang pagkakataon na biyahe po siya, sana maklear na. Matapos po ni Kuya Robin yung mga dapat gawin doon sa India, yung entry visa niya dito sa Pilipinas, sana ho maayos yan. At siya po ay makabiyahe na. Tapos mga kabayan po natin, idagdag ko lang po dahil meron tayong concerned citizen na nag-message po sa atin. At siya po ay concerned din po kay Kuya Robin. Ang isa po sa punto niya po, dahil alam naman natin nagparebook po si Kuya Robin, pabalik po doon sa India at saka po yung pabalik sa Pilipinas. Ang concern niya po, dapat daw ho, i-reschedule na po yung pabalik kasi kung nakadate po yun nung January 12, ngayon po ay lumagpas na, baka makalimutan ni Kuya Robin. Mas maganda po siguro basahin po natin yung mensahe po ni Ma'am Aida. Ito po yun. Hi again, Kuya July. Please Kuya Robin to change rebook his plane ticket if it was a return one. His expected day to return was January 12th and was not rebooked. That's again another wasted money. Maraming requirements pag spouse visa I require in embassy, especially on financial aspect as I experience. I hope when he comes back, he will immediately work on his Filipino citizenship. Sorry, I'm channeling this to you Kasi May voice and authority KO essay, Kaylin Gap. I'm just a viewer and never miss your daily uploads live stream while doing housework here in Birmingham. I used to work before in international charity organizations at management level. May you continue your cause on this field and for supporting the management of Kaylin Gap through your donations and advices. God bless. So ayan po, isa po sa mga concern po sa kalingap kay Kuya Robin. Kaya kumbaga po nagpapaalala po siya para lang po sigurado hindi na humaulit. At idagdag ko lang po sana dito po sa immigration natin dahil nung huling pasok ko po, napaka-smooth na po. Hindi na kailangan tatakan po yung passport dito po sa atin. Ang kailangan lang po yung e-travel, dapat i-fill up po natin ng maayos yun. Tapos pagdating po natin sa may immigration, ano na po doon? Yung automatic na po. Parang e-system na po. Yung passport mo, yung ticket mo, scan na lang po. Tapos yung parang may pipicturan ka, yung sa mata mo. Tapos diretso na. Dati ho, kailangan pa po ng sticker para mailagay sa passport. Ngayon wala na. Kapag ka po bumukas po yun, labas ka na. Punta ka na sa baggage counter, kunin mo yung gamit mo. Makakalabas na po tayo. So ganun po kabilis. Kaya kung sakasakali pong mapanood po ito ni Kuya Robin, bukod sa mga document na piniprepare niya doon, siguraduhin yung kanyang plane ticket sa tamang date. Tapos yung e-travel, mag-fill up din po siya para maging smooth po yung biyahe niya. Tapos isa pa po, ang may advice din po natin sa kanya, although nakikita naman po natin, nagbablog-vlog po siya doon sa India, at minsan naman po, may live stream si Ate Pia dito sa Pilipinas. So okay lang po yun. Kasi nakita naman po natin kay Kuya Robin, mukhang short din po siya sa budget. Kamukha nga po nung ginamit po doon sa rebooking. Dahil nga po, hindi siya nakalusot dito sa immigration natin. So pinanghiram lang po yun ni Kuya Robin. So kahit pa paano po, at least may inaasahan mo habang lumilipas yung araw, may pumapasok na pakonti-konti po sa kanyang account, sa kanyang YouTube channel.
Kaya doon po sa mga viewers po natin, siguro po tulong na po natin kay Kuya Robin yung panoorin din po natin yung kanyang mga upload. Bisitahin po natin yung kanyang channel. Pwede po natin i-subscribe po. Indiano Bicolano. Yan po si Kuya Robin. Isa po sa mga Lingap partners na tinutulungan po ng Team Kalingap. At siyempre po pagbalik niya sa Pilipinas, alam naman po natin na nag-a-apply po siya ng dual citizen. Medyo ano po din po yan, panibagong proseso yan, panibagong gastos mga kabayan po natin. So sana lang po ma-approve po yung kanyang application. Ganyan lang po muna siguro yung ating update po patungkol kay Kuya Robin. Para sa mga viewers naman po yan ni Kuya July, para at least doon sa mga nag-aalala, kamukha po nung nag-message sa atin, maging panatag po. O kaya ipanalangin po natin na sana maging clear na po si Kuya Robin, makabalik na po ng maayos dito po sa bansang Pilipinas. So yan lang po muna siguro ang ating reaction video po about update po ni Kuya Robin. Pero bago po yun, gusto ko lang pong i-shoutout po ang mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po. At siyempre po sa ating mga viewers, mga followers sa ating Facebook page, sa YouTube channel, nanonood sa ating mga upload, sa ating live streaming. Maraming salamat po sa inyo. Naway wag kayong magsawa at wag nyo pong i-skip yung mga ads po. Malaking tulong po yun sa channel po natin. At siyempre po kung i-share nyo po kamukha nito, mas maganda. Malaking tulong din po yan. Maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sama pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!